Ayan. Magre-report ako sa dati kong pinasukang trabaho guys, sa restaurant. Dito na lang muna ako magpa-part-time. Meron pa sanang isa, pero mas pinili ko yung nandito kasi mas malapit. At least hindi na ako magdadrive. Tapos pag day off ko, just 3 minutes drive, nandito na kaagad sa papasukan. Afternoon. Ayan. Okay guys, day off ko today sa full-time job. Isa pa lang naman ang trabaho ko. And then today magre-report ako sa aking papasukang trabaho, part-time ulit sa dati kong pinapasukang restaurant sa aking part-time dahil gusto ko nang bumalik ulit. Na-miss ko yung pagluluto at syempre kailangan natin ng extra income ulit. Yan, ito na. Dito tayo magtatrabaho ng part-time. Ayan. Park muna ako dito guys. Ayan, nandito na. Dito na tayo, kikitain na natin. Dito na ako sa hotel. Hotel kasi ito guys, tapos may restaurant dito. So dito umaga sa trabaho. Pumasok tayo sa hotel. Alright, okay na. Good news. So, napag-i-start ako pero sabi ko next week na lang. So next week meron tayong guaranteed. Pwede na. Ayan. Kami sila magluto-luto. Ayan, nakausap po sila, ang dami nila. Itong work kasi na to, may-ari dito family. Marami talagang uso dito yung pag family business, sila mismo, yung family member, tulong-tulong sila dyan, nakakasama mo sa trabaho. Sa kusina, pag busy, nandyan sila, makakahalo-bilo mo sila. Ganon dito sa Canada. Di tulad sa Pilipinas, pag may-ari, minsan di bodyguard pa. So dito, simpleng tao lang, kahit may kaya, mayaman. Yan, itong nasa harapan ko, ang laking building, sila rin may-ari. Sila rin may-ari ng, ito yung kapatid sa dati kong pinasukan, sila rin nakabili yung bilihan ng mga auto. Ayan. So nakausap ko yung dalawang magkapatid, tapos yung may katungkulan, nagkumustahan lang. Natuwa sila dahil imbis na daw na kaysa iba, hiring kasi sila, kailangan nila ng dalawang full time na cook, kusinero. So nung nagtry ako sa dating senior na nagwo-work dito sa kanila sa kitchen, kung parang hiring ka ako, nakita ko nakapos hiring kayo, nagtanong ako kung pwede pa akong bumalik as part-time. So sabi ko, kontakin mo si ganito. Tapos hindi ko rin na-contact actually. Ang nag-message sa akin ulit, yung kung sino yung tinanong ko. Yun, sinabi nga na nagtatanong daw yung may-ari, yung kausap ko na pwede raw kami mag-usap at nakipag-set ng nag-set ng appointment kung anong oras. So itong alas 3 pinuntahan ko na, ito na yan. So nag-usap kami, masaya sila. Tawanan ng kaunti.
dahil syempre imbis ng pagbago yung hinar nila, ako hindi na daw nila ako titreningin, alam ko na. So same pa rin yung mga menu nila, yung pagkain. So hindi na ako kasi alam ko na. Ayan. And nakwento ko rin na nakarating ako ng Canada, guys. Yung entry ko talaga dito sa Canada dahil sa trabaho yan sa kusina, pagluluto. So hindi ko rin talaga makakalimutan. Sabi ko nga, there's a time na minsan parang gusto kong lumingon kung saan ako dati. Kasi yun talaga yung entry, pinakarating ako ng Canada, yun talaga yung trabaho ko sa pagiging kusinero. Ayan, kaya tayo nakarating dito sa Canada. So mahirap din na kalimutan. Sabi ko yung pagluluto-luto, nasa akin na talaga yun, nasa buhay ko na yun, part na ng life yun. So ito, pwede na sana ako mag-start bukas, kaso syempre bukas may pupuntahan kami, maglo-long drive din Sabado para makapagpahinga, and then next week babalik ako dito. Yan, may schedule na ako 3 araw. Ito, good luck to me, and bagong environment, makakasama ko dati yung mga dati kong nakatrabaho dito, and as a part-time ako, and may mga bago daw na empleyado dito. So may mga nagkakailan din Pilipino yung nasa front desk ng hotel. Ayan. So ito na yan, tingnan na lang natin. So ito lang muna, guys. Time check 3:21 in the afternoon na, and nagwa-warm na yung panahon. Ayan, -13 na lang, guys. Ayan, -13. Ito, ayan. Ayan, yung sakyan namin, yung SUV ko, ayaw pa rin mag-start. So ayan, sikasuhin ko rin. Siguro bukas start ko na, baka umandar na kasi ma-warm na, magwa-warm na, magpa +1 bukas. Ayan, guys, dito sa Canada, pag nag-apply ng trabaho, madali lang talaga kung tutusin. Yun nga lang, kailangan makarating muna kayo ng Canada. Pag nandito na kayo, sawa kayo kung anong gusto nyo trabaho. Ayan, yun talaga lang pahirap ang makarating. Ang hirap na ngayon ng proseso. Ang dami ng rules ngayon bago. Paano pumunta ng Canada, tapos sobrang gastos. Mas malaki kumpara nung dati. Pero guaranteed, sinasabi ko totoo yan. Pag nandito na kayo, mabilis lang, ang daming trabaho dito. At kahit hindi nyo profesyon, uso yan dito. Meron ditong ang layo ng profesyon ng pinag-aralan, pero iba yung nagiging trabaho. Yan. Malula kayo sa trabaho, sa daming trabaho dito sa Canada. Pwede kayong mag-apply ngayon, bukas, ayan. Pag nandito na, bukas pa-reporting kayo, tapos ayan, counting, hingi ng requirement. Pero yung sa akin kasi, ibang istorya, kasi dati na ako dito, hindi na nga ako nila hiningan ng resume, updated, hindi na nga ako hiningan ng kung ano-ano pa. Kasi reactivate na lang yung aking file sa kanila. So yan lang muna, guys, maraming salamat. Yan, driving muna tayo ulit.